Ayan. Nagkaroon ng technical. Okay. We will start para hindi tayo masyadong gabihin. I know na mga pagod kayo. Galing kayo sa ministry. So, purihin ng Panginoon na pagpapatuloy natin itong Book of John. And sige, bago tayo magpatuloy, hinihiling kong muna tayo at dalangin. Lord, maraming salamat at sa gabi, Lord, ay makakapag-aral na naman kami, paaaralan na naman namin, Lord, ang background, Lord, ng pagkakasulat ng the Gospel of John. Lord, I pray, Lord, na bigyan mo kami ng understanding sa mga behind the scenes ng mga pagsusulat nito, Lord. Mas maunawaan namin yung mga nasa isip ni John nung sinusulat niya ito, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin, lahat ng nasa Hong Kong, dito sa Ifugao, nasa Quirino, sa Mindanao. I-bless mo, Lord, lahat ng kasali dito, Lord, dito man sa live or sa YouTube. I-bless mo, Lord, ang lesson namin na magbigay ng mas malalim na pagkaunawa namin. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nung last time, hindi natin natapos ito dahil masyadong mahaba pa yung natitirang lesson noon. But we've browsed through yung mga basics ng background. Nakilala natin si John na isang Hudyo, expert sa kaniyang mga traditions, pero na-identify rin natin na parang hindi primarily Hudyo ang mga kinakausap niya. And umusad tayo doon and then nakikita, pinag-aralan pa natin yung mga pagkasino niya. Napag-aralan natin na magpinsan pala sila ni Jesus Christ at magpipinsan sila ni John the Baptist. Yung mga background niya. So malalim-lalim yung pagkakilala niya kay Jesus Christ. And then marami pa tayong pinag-aralan last time, but dito ako sa part 2 mag-start. Nasulat itong Book of John approximately between 85 to 95 AD kasi ito rin ang pinaniniwalaan ko na estimate kasi ito yung pinakalas na nasulat na gospel, and nipapahiwatig dito na tila wala na yung temple ng Jerusalem nung nagsusulat siya kasi wala siyang mga reference tungkol doon. So parang as if wala na talaga. So nasira yung temple by 70 AD. So ayun. Na-discuss rin natin saglit last time yung sinong kausap ni John dito? Sino yung ina-address niya noong tinatalakay niya ito, or sinong kausap niya nung sinusulat niya ito? Sino yung nasa isip niya na pinapaliwanagan? So, ayan, makikita natin na napakalawak ng target ni John noong sinulat niya ito. Parang it goes beyond Israel. It goes beyond even the Romans and the Greek. So, parang kinakausap niya he is talking to anyone beyond culture. Beyond culture na parang tinatalakay niya rito. So parang makaka-relate ka sa mga concepts. So hindi nakakapagtaka na in the modern day of evangelism, ito na rin yung pinaka ginagamit ng mga nagpapaliwanag kung sino ang Panginoong Jesus. So yun. Ang emphasis ng sinulat ni John dito ay yung pagmamahal ng Diyos at yung ministry ni Jesus Christ sa mundo. So, ayan, that is summed up doon sa John 3:16. So, parang talagang for God so loved the world. So, pag nabasa mo yung world, kabahagi ka nun. Parang it address you. You substitute yung area mo. The Filipino world. parang ganon. Or the OFW world. So any aspect, it's beyond culture, beyond geographic locations. So yun yung kanya. And then yung bungad niya, in the beginning was the Word.
It is a concept na it is even beyond the Greek and beyond the Jews. So, ayan. Dito sa Gospel of John, ipinapaliwanag niya, parang ang kino-communicate niya na kwento, meron itong isang Diyos na may pangitain or may plano sa mundong ito. So, ayan. And ipinapakita ni John dito sa book na ito, itong sinulat niya na itong Diyos na ito, mahal na mahal niya itong mundong ito. At of course, sa pagmamahal niyang ito, John 3:16, ibinigay niya yung pinakamamahal, the dearest one to him, just to save this world. So, yun yung communication dito, 3:16, 3:17, yun yung pinapahiwatig dito na quote. And sa pagpapadala niya kay Jesus, ipinapakilala ni John si Jesus bilang ito, may 7. Kung mapapansin niyo, ang mga Hudyo mahilig sa mga 7-7. Numerology kon sila eh. So it is, pag sinabi mong 7 kasi, it's not specifically na 7 yan, but it's a perfect. Yun yung number nila eh. Kaya sisawag na 7 is the number of God. Perfection. Mapapansin nyo sa Book of Revelation, which is John na naman ang nagsulat, 7 iglesia na naman. Bakit 7 iglesia? Paano yung ibang iglesia? Pag 7 kasi, it talks about the whole. So 7 yung pinapakita niyang number, but actually he is talking to the entire church. Yun yung ganun ang Hudyo eh. Totality. Yun yung nila. And then I think Paul, kung bibilangin mo si Paul, ilang churches ang sinulatan niya? 7 rin ata. So, Roman, Galatians, Ephesians, Corinthians, Colossians, Ephesians. Parang 7 rin eh. May mahilig sa 7-7 ang mga Hudyo. But basically, parang it's a sample of the totality of God. So parang gano'n. Binapakitaan ka ng 7 facets. But ang tinutukoy niya is yung kabuuan ng Panginoon. So paano niya pinakilala yung ministry ng Panginoon, yung role ng Panginoong Jesus dito sa epistle niya. So ito, nasusulat dito yung 7. Ipinakilala niya na si Jesus Christ ang lumikha sa mundo. Siya mismo ang lumikha ng mundo. So pag susundan mo yung storyline niya, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So susundan mo yung storyline niya, parang buo na eh. So parang kahit hindi mo babasahin hindi ka babalik sa Genesis eh. Kahit mag-start ka kay John, mauunawaan mo yung buong kwento. Yun yung kaibahan nitong si John. Kasi ito na-experience namin to nung sumama ako ng isang outreach sa Cambodia. Hirap na hirap yung preachers na magturo sa mga bata sa Cambodia. Bata na lang to Magkikwento siya tungkol sa Diyos. And then pag nag-quote siya ng Moses, magtatanong na naman yung bata, sino si Moses? So, parang ganun. Bawat isang banggitin niya, hindi nila alam. Hindi nila alam. Paano may papaliwanag yan? Pero pag gagamitin mo si John, in the beginning was the Word, yung creation ng mundo, may lumikha, at ito, nandun na siya noon, and then sa pamamagitan niya nalikha ang mundo, magkakaunawaan kayo agad. Pero pag ginamit mo si Matthew, sino ba itong mga taong to? Sino tong lahing Israel? Bakit itong hari? Ang daming question na mablablang ko, kailangan mong magre-research ng background. Yan yung pero yung presentation niya kay Jesus Christ dito, the creator of the world, makakaumpisa ka na agad sa parang sinum up niya yung background talon ng Genesis. In between, hindi na kailangan yung detalye. And then ipinakilala niya the creator of the world, and then the light of the world. Pinakilala niya rin itong concept na ito, the light of the world. Anong ibig sabihin itong light of the world? Liwanag ng mundo. So, itong concept ng light, very prevalent sa anumang kultura. Enlightenment.
Parang in the world of philosophy, light means understanding. So it's a concept. Kaya napakaganda nung paggamit ni John sa concept of logos. Kasi itong concept of logos, philosophical term ito. So pupunta tayo mamaya doon. So pangatlo, ipinakilala niya si Jesus na who takes away the sins of the world sa pamamagitan ng pagbigkas ni John. So Jesus took away the sins of the world. So parang ang lahat ng makakabasa nito, makaka-relate. So itong lumikha ng mundo, siya rin yung nagsisilbing liwanag ng mundo. So ibig sabihin, he gives light, he gives direction, he gives meaning, parang ganon. And then, of course, nakikilala mong mundo na daming troubles ang mundong ito. And then, bawat isa ng tao, may troubles rin. But in the words of John the Baptist, pinakilala niya si Jesus as the one who took away the sins of the world. So this is an issue worldwide ito. There is something, a guilt within every man na the concept of sinful. Kahit anong religion yan. Kahit anong religion, they talk about this. So lahat naman ng religion, it's driving people to become a better one. So yun yung concept nila, but no one can address sins. So may mga alay-alay, mga ganyan. But dito, Jesus was being introduced as the one who takes away the sins of the world. So the savior of the world, tagapagligtas. So and then he was a prophet to the world. Itong concept of nabi, prophet. Kahit anong kultura yan, may propeta yan. May sa Pilipinas may Mumbaki, may mga babaylan. May concept ito na communication from the spiritual world. So pinapakilala niya that the prophet of the world. So ito yung pinadala na may daladalang mensahe. And of course, yung mensahe, ibuksilan na lang di John. So there is a message being brought by this Messiah. So itong pinapakilala niyang si Jesus. And then Jesus gives life to the world. So parang there's a future in here. There's a ano bang ibig sabihin ng life, eternal life. Life in its fullness. Ang daming ibig sabihin niyan. But ipinapakilala niya si Jesus na kay Jesus manggagaling yan. So ayan, it is something na napaka-broad yung pagka-explain niya na makukuha kahit sino yung concept. Parang hindi siya, paano ba i-explain ito? Kasi kung titingnan natin yung ibang gospel, yung tatlong synoptic gospel, masyado silang detalyado eh. And technical, sabi na natin, very technical sila eh. Samantalang si John, very broad yung pag-explain niya na bird's eye view. Parang ganon. Yung lumayo siya and then makikita mo yung buong picture. For example, itong kape. Yung iba tinitingnan yung bula-bula doon, yun yung detalyeng pinapakita. Pero si John, pinapakita niya yung buong kape. Parang ganon. And makikita mo yung big picture agad. Big picture agad. So, for example, anong kinalaman ko sa hari ng mga Hudyo? Parang gano'n yung tatanungin mo eh. Hindi naman ako Hudyo. So, ano ngayon kung servant siya? So, imagine kung pilosopo kang, ano ngayon kung servant siya? Hindi naman ako nangangailangan ng katulong. Parang ano ngayon kung tao siya? So very technical yung mga sinasabi nila, specific role. Pero si Jesus dito, pinapakita niya na something great. So yung kanta natin, my God is so big, so strong, and so mighty. Something na magigets mo agad yung punto na astig yung pinipresent niya. Parang ganon. So Jesus sent his followers into the world. So yun yung ren na pinapakita niya na they are on a move. Na may mensahe siya from yung lahat ng detalye na ganun ipinaparating niya sa buong mundo. So ayan, itong Jesus na ito may ginagawa siya sa mundong ito. May ministering gagawin sa mundo. So ano yung kanya? He created the world. Then he serves as a light of the world.
He takes away the sins of this world. He will save this world. He has a message to bring to this world, and he will give life to this world. And then he is sending followers to reach the world. So yun yung pagpapakilala na magigets mo kahit wala kang background ng Old Testament, medyo makukuha mo yung storyline. May storyline na So kaya siguro kung makikipagkwentuhan tayo sa ibang mga lahi na walang background kay Kristo, the wisest talaga, pupunta ka ng John. John yung pinaka kasi may concept. For example, sa Ifugao, they talk about maknungan. So sabihin mo, maknungan rin, may maknungan rin, maknungan. Pero alam mo ba na yung maknungan yan, may anak. Pwede may singit doon eh. He sent someone into this world. So yung tinatawag nating maknungan, minsan nag-aalay-alay tayo ng mga baboy, kalabaw, mga ganyan. Pero yung maknungan niyan, nagpadala siya ng magiging alay na hindi na forever. Isosolve niya yung mga yan. You can connect the story to whatever story sa mundong ito. So kahit nga sa mundo ng Muslim eh. So sabihin mo na, si God the Father, si Allah. But may ipapadala yan na servant niya. Kung sabihin nilang propeta, it is beyond prophet, propeta rin sabi ni John. So parang ganun na parang itong communication ni John, it fits anything. It fits anything. So kahit yung may Ilocano yung mga mangkukulam, ang gagama, you can communicate to them na atang. You introduce Jesus Christ as the atang. There is someone out there. There is someone out there. Okay? So, ayan. Tutuloy natin. Bakit niya sinulat ito? Na-discuss na natin to last time. But, ulitin natin. Very clear si John dito kung ano yung purpose niya. At nasusulat ito sa John 20 verse 30 to 31. Sabi ni John, and truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Mapapansin nyo ba yung description sinabi ni Kwan dito? Ito rin yung description na Kwan eh. Ito rin yung description na binanggit ni Peter nung nagtanong si Jesus sa kanila. Anong sabi ng mga tao? Anong chismis tungkol sa akin? Sabi ni Jesus Christ. Ikaw raw si Kwan. Sabi ng iba, ikaw raw si Elijah na muling nabuhay. Sabi ng ilan, ikaw raw si John the Baptist. Sabi ng ilan, isa ka raw propeta. Binaling ng Panginoon yung question sa kanila. At sumagot si Peter, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Mapapansin niyo, ito rin yung exact na sinasabi ni John. Jesus is the Christ, the Son of God. So, mapapansin nyo that they come from the same page. This is the revelation. At ipinapakilala niya rin si Jesus sa buong mundo as the Christ. Christ in the concept of the Jews, Christos, the one who saves. And this one who saves is the Son of God. So actually, ito yung pinaka-core doctrine ng mga apostles. Jesus is the Christ, the long-awaited Messiah, the chosen one, the Son of God. Okay? So, I'm not sure if nabanggit ko na. How will you talk about Christ sa ibang religion? Nung, ano mo i-connect yung concept? Nung nakwento ko ata sa inyo noon, nung pumunta kami sa Cambodia, natanong ko yung missionary doon, paano niyo kino-communicate si Jesus sa mga Cambodians? Paano ka papasok doon? So sabi ni Pastor Yude, missionary doon, pinag-aralan niya yung kultura ng mga Cambodians. Alam mo, Pastor, sabi niya, nakakapagtaka na si Gautama Buddha, may mga revelations sa kanya nung nabubuhay niya. Itong Buddha na ito, ang Buddha pala, hindi Diyos, tao rin lang to. And then they try to meditate, they try to understand things, kasi Buddhism daw ang pinaka-logical among all religion.
So pag logic ang pinag-uusapan. And in seeking for the truth, nagkaroon siya ng mga revelation. Ewan ko kung hindi niya, paano niya na-receive yun. But yung mga description niya, na kasi they are trying to reach enlightenment. They are trying to reach the realm of the understanding. Yun rin siguro yung sinasabi ni Jan, logos. Something na when you reach that level, you have an understanding of what this universe means. So, nagkaroon siya ng understanding na ganun and may revelation na darating ang panahon na you will not reach enlightenment. But someone from the realms of enlightenment will come. And he will bring down to us enlightenment. Yun yung kanya eh. Yun yung kasi ang mga Buddhists, they try to nagpapakahuli sila. They try every discipline para they control everything. And then they try to aim that good life. A good pattern of life. Life parang kasi parang nagsasanto dagiti monks eh. So parang ganon. They dedicated life, parang ganon yung kwat. At yung understanding ni Gautama Buddha, may revelation sa kanya na hindi darating ang panahon na hindi mo aabutin yung enlightenment. May magdadala ng enlightenment sa atin. Na mauunawaan natin kung ano yun. So, di ba may sinasabi rin ng mga prophet na naggasat kayo, ay ni Paul sa tinangsabi tayo eh, naggasat tayo kano, we are so blessed, lucky, and blessed. Because itong revelation about Christ, ang daming mga sinaunang tao na they want to understand this. But it is not, the understanding is not given to them. But now, sa atin, naintindihan natin yung revelation. Kasi pahiwatig lagi nung Old Testament eh. So parang nagkaroon rin ng pahiwatig itong si Gautama Buddha and may magdadala ng understanding kung ano yun. Ano yung revelation. At yung description niya sa mga kamay niya, sabi niya, it's like a disc. May documentary doon eh, na-picturean nila yung written up. It's like a disc. Ano bang disc? So yung nakita niya, may butas sa kamay niya. May butas sa kamay niya. Yun yung kanya eh, sa mga kamay at mga paa niya, like a disc. May butas. And then sa ulo niya, maraming sugat. Parang a crown of thorn. Parang yung nakita niya, yung nakita ni Isaiah. So yun yung sinasabi ni Pastor Yudi. We start with that. Kasi very limited rin yung understanding. Ano yun? Ano yung sinasabi ni Gautama Buddha? Kasi wala nang tuloy. So what do we do? Sabi ni Pastor Yudi. We go to that. So magkaroon ng interesting. Alam niyo ba may details kami kung ano yung further explanation? And dahil yung sinasabi ni Buddha is very close sa description ni Isaiah, they jump to Isaiah. So papaunawan nila kung ano yung sinasabi ni Isaiah, which is the scripture na binabasa rin nung eunuch. Di ba? Naiintindihan mo ba yan? Sabi ni Philip. Maintindihan ko ba kung walang magpapaliwanag? And then from that, kasi word of mouth ang pag-explain ni Philip yun eh. Buti ngayon, meron tayong written, yung Matthew, Mark, Luke dyan. From that, yung description ni Isaiah, they jump to Gospels. And then they can directly talk about Jesus Christ using the Gospel. At maraming naliligtas doon sa Cambodia. Maraming nagkristyano doon sa Cambodia. So they start from that. So and then they jump to Isaiah and then they go to these Gospels. Okay? So pinapakilala nila na Christos. Ano ba tong Christos? The chosen one. That someone who will bring the enlightenment. Pwede mong gamitin yung concept na yun eh. Pwede mong i-substitute. Light or enlightenment. Logos. So, the understanding, the word. So, philosophical term yun. And ito, Son of God. Son of God. So, ayan. Kasi pag maniniwala ka doon, sabi ni Kwan, you may have life. You may have life. So, ayan. Ito yung preaching ko kaninang umaga eh. Na not necessarily this verse, but ito yung point ko na when you believe, it's as simple as believing.
Understanding who Jesus. And when you believe, that saves you. That saves you. Emphasize ko na hindi rin basta-basta yung paniniwala. Kasi yung paniniwala na yon, ginagawa kanyang obedient. Kinunik ko kasi sa water baptism natin nung Thursday, na pag sinasabi mong naniniwala ka, tapos hindi ka naman sumusunod, medyo may questionable sa paniniwala mo, kasi that paniniwala will, if you really believe, you will act on it. So, yun yung explanation ko kanina. Okay, usad tayo. Baka kapusin na naman tayo dito. Okay, maliwanag na ang intention ni John dito ay evangelistic. He wants to introduce who the Lord Jesus Christ. Ito yung nature ng pagsusulat niya. Desire niya na yung magbabasa mauunawaan kung sino ang Panginoong Hesus. At pag naunawaan nila ang Panginoong Hesus, makilala nila siya and they will accept Him. So, ayan. Kung minsan, parang napaka-simplistic ng evangelism natin. Pininto mo lang minsan si Jesus Christ and then pinasunod mo na sa prayer, ligtas na. Naniniwala ka. Ito, minsan, chinecheck ko yung mga students dito sa Bible School. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Tinatanong ko yon. Naniniwala ka ba sa Panginoong Hesus? Sasagot sila lahat, of course. Oo, pastor. Anong pinaniniwalaan mo sa Kanya? Ano yung bagay tungkol kay Jesus na pinaniniwalaan mo? Wala silang masabi. So, paano ka naniniwala? Anong pinapaniwalaan mo sa Kanya? It's not simply understanding. Ano yung pinaniniwalaan mo? Kasi ang pinaniniwalaan nila, itong Jesus na ito, He is the Messiah and He is the Son of God. Kaya sabi ko nga, pag may sumagot ng tama, ayan, hindi ko tinitigilan sa question. So, ang pinaniniwalaan ko, siya si Jesus, the Messiah, the Son of the Living God. Pina-follow up question ko yan. Ano bang ibig sabihin ng Messiah? Kasi nabasa niya lang yung verse yun. So kung hindi mo maipaliwanag yun, kulang pa yan. Ano ba yung concept ng Messiah? So babalik ka na naman. Hanggang sa pagkaya mong sinasagot. Minsan yung tinatanong ko, bakit kasi? So, bakit kasi? So, naniniwala ako sa kay Jesus, He is the Son of the Living God. He is the Messiah. Ano yung Messiah? Na kailangan, pag naniwala, it's a concept, yung mission ni Jesus Christ. Makikita mo lahat kay John yan. To save the world. He is the chosen one to save the world. And He is not anyone person, but He is the very Son of God. Yan yung gino-communicate ni John. So, ayan. Na-discuss natin last time na during the time of John, medyo sikat itong Gnosticism. Itong Gnosticism is a wrong theology during that time na dinideny nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Sabi nila tao lang kasi itong Gnosticism naniniwala sila na ang flesh masama. Evil raw ang flesh. So hindi pwedeng si Jesus Christ tao. So parang nagpapanggap lang raw na tao pero actually hindi tao. At si John, yun yung nire-refute niya. So you try to Google or Gemini or ChatGPT nyo kung what is Gnosticism. So itanong nyo yon kay AI and then i-explain niya yon. At si John, ito yung pinaka-refute niyang teaching during that time kasi sa pagsusulat niya, yung petsang 85 to 95, ito rin yung pamamayagpag ng katuruan na yan, Gnosticism. So, kaya I'm not sure but I think may pagka-Gnostic ang INC. Kasi they don't believe in the deity of Christ. Tao lang raw si Kristo. Pero ito yung... Kaya kung may mga kakadebate kayo and they are questioning the godness of Christ, use the book of John. Use the book of John to... Itong pag-aralan mong libro to prepare for
yung pagre-refute mo sa kanila. So, na-design ito to refute this heresy. Si John, alam nyo, sabi ni John, hindi lang namin narinig ito. Nakita namin ito. We have seen His glory. We have touched Him. We know Him. Eyewitness ini. Parang ganon si Jan. Hindi sabi-sabi to. We've seen it with our own eyes. Yun yung sinasabi ni Jan dito. So, kayong nagpapakalat ng Gnosticism, na-meet nyo ba siya? So, parang yun yung ito rin yung nire-refute ni Paul. Kasi yung mga pro-Old Testament rin na nakakadebate ni Paul, very proud sila na Hudyo sila, alam raw nila ang sinasabi nila. Kaya nag-rebut si Paul at sabi niya I am a Pharisee of Pharisees. I am a Jew of the tribe of Benjamin. Sinabi niya na lahat. Sinabi na niya lahat. Kayo, kilala niyo ba kung anong tribo kayo? Nag-claim kayo ng Hudyo na hindi nyo matuntun kung sino kayo. Parang ganon. Hebrew of a Hebrew. Yun yung claim niya sa sarili niya. Parang ganon rin si John Nire-refute niya yung kalaban niya sa pamamagitan ng ginagamitan na niya. Nagtataas na siya ng bangko. Kasi itong mga kalaban rin ni Paul noon, mga Hudyo na pinanganak lang sa pinanganak lang sa, kung yung time sana ng Espanyol, Peninsulares versus Insulares. Hindi naman kayo legit na legit na Hudyo. Parang Hudyo man kayo by blood, but pinanganak lang kayo sa labas. Pinanganak kayo sa iba't ibang lugar. Ako, home base. Parang ganon yung kanya Di ba may mga ganon tayong Pilipino ngayon, may debate kung Pinoy ka nga, mistiso ka naman. Parang ganon, may alitan ba yung homegrown saka foreign grown na So yun yung dito. Okay, balik tayo kay Jan. Naisingit ko lang si Paul kasi medyo similar yung Now, yung si Jan, nagpapakita siya ng mga na-discuss na natin ito. Nagpapakita siya ng mga nasaksihan niya na para sa kanya nagsusuporta sa deity of God. So nagbigay siya ng ilan na to refute or to establish yung pagka-Diyos ni Kristo. So nabanggit natin ito last time, the turning of water into wine. Explain natin ito na he can manipulate the elements. So sabi nga natin, totoo naman sa process ng paggawa ng wine, nagsisimula rin sa tubig yan. Yun lang, sinisip-sip ng grapes muna yung tubig, and then napupunta sa stems niya, napupunta hanggang sa namumunga, and then that tubig rin, napraprocess doon sa loob ng tanim, tapos nagiging flavor sa bunga niya, and then pag inani yan, nandun, from tubig yun And then, pag na-ferment yan, nagiging wine. So, napaprocess. So, anong ma-reflect natin dito sa in our life, pwedeng padaliin ng Panginoon yung process ng lahat. So, pag mananalangin ka sa Panginoon, Lord, kung na-shortcut mo yung water into wine, kaya mo sigurong shortcutin tong pinagdadaanan ko. You can do miracles, Lord. You are Lord of everything. So, you can pray with that. That kind of prayer. I need a miracle here, Lord. parang ganon. Pag sinortcut mo yung process ng water into wine, you can do it again. So parang ganon. You can reflect on that. So, but the authority over elements. Yung healing of the nobleman's son, yung space and distance. Kasi ang mga albularyo, kailangan iyapan mo manawag niyang sakit. They don't have authority over space and distance. So, mangagas ni Jesus Christ, but sa kanya, ito kasing nobleman's son, sige, punta tayo, sabi ni Jesus Christ. Nung pagkabigkas ni Jesus Christ, don't worry, your son will be healed.
So, nung naglalakad sila papuntang doon sa bahay ng itong nobleman na ito, nakasalubong nila ang isang servant na magdadala ng magandang balita. Yung magandang balita, gumaling na yung anak niya. At tinanong niya kung kailan gumaling, and sa kwentong yun, kung babasahin niyo yung John chapter 1, 1 to 15, binanggit niya doon, binanggit ni John doon na nag-estimate yung nobleman at yung time na pagbigkas ng Panginoon na gagaling yung anak mo. Yun yung oras na gumaling siya according sa Kwan. So yun yung pinapakita ni John na ina-argue niya na itong Panginoong ito over space and distance. It's just a word and He commands and it happens. So ito yung demonstration ni John. Okay, so at sa atin kasi naghahanap tayo minsan ng Kwan. Naghahanap tayo minsan ng mga kababalaghan na demonstration. Pero kina John, you read between the lines. These are how they argue. Ito yung argue nila. Sa atin kasi, wala namang direktang akong Diyos. Alam mo yung mga lola natin, pag nagtanong ka sa kanila, hindi kanila sasagutin ng diretsyo, kwentuhan kanila. Ganun yung generation nila dyan. Ganun na storytelling pag sumagot sila. Hindi ka nila dinediretso. Ang boring pag diretso, ganun yung sagot. Parang kwentuhan ka nila, pag nakuha mo yung point nila, matalino ka. Pag hindi mo na nagets yun, hindi mo deserve yun. Parang ganun sa kanila, hindi ka nila bibigyan ng easy answer. Hindi kagaya ng mga generation ngayon na kwentuhan mo. Ano daw? Kaya minsan, nahihirapan na tayo Pastor Dennis sa pagpipreach, no? Kasi, sabihin mo na yung punto mo, parang ganun ang gusto ng young people, eh. Pero sa atin, pag point, proposition lang yung sasabihin mo sa kanila, yung point ng sermon, lilipad yan. Pero stories are there to linger. And pag nagbigay ka ng story, multifaceted yan. It has different aspects of answer. Na, 'di ba? Kumuha tayo ng isang kwento doon sa sinulat sa scripture. And then you can create so many sermons out of that. Multifaceted yung question. Mas marami yun. And pang sinasabi ng mga oldies, mga ninuno natin. Bibigay ko to, hanapin mo yung sagot diyan. So, ganun yung ginagawa ni John. Nagbibigay siya ng kwento at naiintindihan ng mga kinakausap niya yan. Okay? Yun lang. Mag-adjust tayo sa kanila kasi hindi ganun yung generation natin. We read them, kaya babalik tayo sa panahon nila, sa kultura nila. Yun yung tinatawag nating exegesis. Babalik tayo doon to understand their mindset. So, papasok ka talaga sa isip niya and understand what he wrote based on how they think about it. Okay? Ano pa? Healing the paralyzed man. The miracle of iba pala yung verse na nabasa ko doon. Yung nobleman pala doon ay chapter 4 verse 46 to 54. Itong healing of the paralyzed man, ito naman yung chapter 5 ng John 1 to 15. Ano ba yung konteksto nito? Tingnan natin. John chapter 5. Maraming pinagaling kasi si Jesus Christ na paralisado eh. Sino bang paralisado ito? John chapter 5 verse 1 to 15. Okay, ito yung Sabat. Ito yung near the ship gate, there was a pool at Bethsaida with 5. One man had been paralyzed for 38 years. Ito yung sa pool. Yung brinake niya yung pamahiin. Okay. Pamahiin kasi nila, dito yung kwan. May paralyzed na kwan sa pool. May pamahiin sila doon na parang magbababol yung tubig eh. Sabi nila, may anghel daw na kiburan na ngayon daw. Sabi nila. At yung pamahiin nila, yung unang tatalon doon,
siyang gagaling. Sabi nung paralyzed man, kung ilang years siya na nandun, laging nauunahan. 38 years. 38 years na nandun. Paano ka naman makakatalon dun? Paralyzed ka nga. Kung mautak sana ito, wag nang tatalon. Bago pa lang kuan, tumapugan na. Pero naniniwala ako na kuan, pamahiin nila yon. Sabi lang nila, kiburan ti Angel. But actually, itong mga pools na ito, may mga springs yan. At nagbabubbles minsan yan. And then, ayun, ano tawag dito? Naplasibo sila. So, yun. Pero si Jesus Christ, i-demonstrate niya yung authority niya over sickness and kuan. So, sabi niya rito, gusto mo bang gumaling? Yung tanong ni Jesus Christ sa verse 6. Sagot ng lalaki, sir, pag kuan, yun, na-steer yung tubig. Wala, may nauna na sa akin. Paano ako kakarating sa tubig? Paano ka gagaling? Sabi ni Jesus Christ sa chapter 8, get up your bedroll, start walking. The man was healed on the spot. He picked up his bedroll and walked. So ayan, in his command, he can command the sickness and diseases. So, ayan, he has authority over sickness and disease. Minsan sa akin, Lord, pag nagkakasakit ako, Lord, isang snap lang naman, pwede mo akong pagalingin eh. So, sa akin, gumagaling ako o hindi ng on the spot. I know He can do it. Pero pag hindi niya ako pinagaling ng on the spot, nagtatanong ako, bakit hindi mo ginagawa, Lord? Ano ang pinapaunawa mo sa akin? Anong lesson ang gusto mong i-communicate sa akin? Bakit ako dumadaan dito? So, minsan, prayer ko, Lord, sabihin mo na yung punto para gumaling na ako. So, ganun. But no doubt sa akin, he has authority over sickness and diseases. Minsan nga, minsan nananalangin, Lord, pagalingin mo nga ako. Nai-redup mo lang basit. Tapos nakariing ka, nalipatam tupay nga ko, nakalimutan mong may sakit ka. Kasi hindi mo na namalayan, na gumaling ka na hindi ka nagpasalamat sa Panginoon. So ganun tayo minsan na ang ilang beses na kuan na sinasagot ng Panginoon yung mga panalangin natin pero hindi natin napapansin or na-appreciate minsan. But ito, ini-emphasize ni Kon kasi ito paralyzed for 38 years. Ito sa context nila, ito yung mga imposible. Ito yung mga imposible, mga last resort na tong kuan mga last resort na yung pinupuntahan nila, mga pamahiin na. But Jesus went there and pronounced sickness. In the mindset of the Jews, only God heals. Only God heals. So, yan yung sinabi rin ng Panginoon kay Moses na kung sino yung propeta, these are signs na nasa kanya yung anointing. But it is God who heals. Yun yung kanila sa mindset ng mga Hudyo. Kaya magagamit rin natin dito, pero sa other books na ginamit yung kwento. Kasi itong Book of John, mga 90% ng kwento dito sa Book of John, wala sa synoptics, wala sa Matthew, Mark, Luke. Unique kay dyan ang 90%. Mga 10% lang ang makikita mong similarity sa kabila. So, mga unique yung mga sinulat rin ni John dito kasi may napakaraming gustong makwento, pwedeng makwento sa Panginoon. Pero yung yung paralyzed rin na dinala sa pangalan nito, yung bahay, yung binutawan na yakot na. Kasi ang unang binanggit ni Jesus doon, son, your sins are forgiven. Ayun yung nag-alboroto yung mga Pharisees kasi only God forgives, sabi nila. Diyos ka ba? Yun yung tanong nila kay Jesus.
ang sagot ni Jesus Christ, alin ang mas madali? Sabihin mong napatawad yung kasalanan o bumangon ka at take up your rise up, take up your bed and go. Para makita ninyo na may authority rin ng Diyos, ang anak ng tao dito. Sabi niya, rise up and walk. Yun yung sabi niya yung question, only God heals, sinagot niya ng another one na only God forgives. Sinagot niya ng only God heals. So doble na yung question. Doble yung dilema nila. So ganon. But that story will support this, the authority of Jesus over sickness and disease. Now ito na naman, feeding the 5,000. Feeding the 5,000. This mirrors yung nangyayari sa kanila sa wilderness noong ancient times, sa mga kwentong nababasa nila. Paano mo mapaparami yung tinapay? May mga nagkwekwento na to refute ito, yung sabi nila demythologizing the scripture. Tinatanggal nila, sabi nila katang-isip lang raw ito. May nagkwento nito sa at nag-against kami ni Pastor Sawilan sa sarili namin mga isip. Pumunta dito na teacher yon. Tapos sabi niya, actually ang nangyari raw dyan, noong nangangailangan sila ng pagkain, pumunta yung bata, binigay niya yung baon niya. At dahil raw nakonsensya yung mga tao na yung bata nga nagbigay, nagsilabasan sila ng mga baon, tapos nag-ambag-ambagan sila at sumobra pa. Ganun yung sinasabi niya. Tanong namin Pastor Sawilan, saan mo nakuha yung data na yan? Hindi yan yung sinasabi ni Jan eh. Hindi yan yung sinasabi ng mga nagsulat eh. Mas magaling ka pa sa nagsulat. So dahil hindi ka naniniwala sa himala, gagawan mo na ng kwento yung sinulat ng mismong nakakita. So yun yung problem itong mga demythologizing kasi they don't believe in the supernatural. But the Lord, paano mo masasabi yun? May sobrang ang 12 basket eh. May sobrang 12 basket. So, yun na naman ang pinag-aawayan sa seminary. Sino raw kumuha? Sinuturo nila si Judas. Pambihirang mga laro ng isip ng mga pilosopo. But dito, yung creative provision ng Panginoon, He blessed the bread, break it. And then, pasa-pasa. Hindi na ubos. So, actually, makikita mo na naman ito na nangyari rin, ginawa rin sa Old Testament yung sinabi ng propeta sa isang balo na maghiram kayo ng mga lalagyan, sisidlan ng binuhos nila yung olive oil. At hindi nawawala hanggat sa hindi Those are creative. Pag nakita mo yung distribution of bread, ang maiisip mo, the feeding of the people in the wilderness or yung pagpaparami ng oil or yung woman with Elijah na luto sila ng luto hindi na uubos. Yun yung papasok sa isip mo something miraculous and the Lord Jesus Christ, and then it brings into your mind yung mga concept na yon. So the creative provision, so those are argument of His, only God can do those things. So walking on water, so demonstrated the authority over natural laws. So may mga magicians na gumagawa niyan. So ewan ko kung anong trick nila or anong pwede rin gayahin ni Satanas ng mga to kaya minsan hindi, but the Lord Jesus Christ demonstrated these things. Healing of the man born blind, sa mindset ng mga kahit in the medical field. Pag born blind, hindi mo ma-check yan. Pag pinanganak na bulag, hindi na-develop yung mga nerves yan, hindi mo may ko-connect. Pwede pa yung i-repair. Pero yung born blind, na lutumanda ng bulag, tapos that's a miracle. So demonstrated ng Panginoon yung authority niya, natural and spiritual blindness. Okay? Raising Lazarus, nabanggit natin to last time na actually bakit si Jesus Christ nagpa-late siya. May paniniwala sila na pag 3 days lang, babangon niya.
Babangon yan. Pwede pa yan. Nung dumating si Jesus, magsimula ng magnas si Kwan Lazarus. So, ayun. Those are igagagaran ni Jesus hindi nagijay to demonstrate something na beyond their comprehension. So, ayan. And then, yung pagtatawag ng isda, the authority over the animal world. Okay? So, yun yung mga discuss natin last time. And umusad tayo itong umusad tayo dito and then we will discuss ito. Yung mga bagay-bagay rin sa sinulat ni John na nag-highlight sa being Son of God ni Jesus. So, ayan. Very rin to Pag sinasabi mong Son of God, anong ibig sabihin nun? Kibuloy, Son of God rin So, pero ang pagkukan mo si Kibuloy, ang ginagamit niya, appointed Son of God. Pero ang claim ni Jan kasi, begotten Son. Begotten Son. Sa Ilocano, hindi mo matatranslate yung begotten in one word. In-translate yan, pagbabasahin mo sa concept ng Ilocano yan, bugbugtong muna na. Yung bugbugtong na yon translation yun ng only. Pero wala yung translation ng begotten. Yung concept ng begotten kasi, begat. And he begat. Itong word na ito, very familiar ito sa Old Testament. He begat. Yung from human to human. Parang ganon. Pero yung pagsabing begotten Son of God, ibig sabihin nagtaod mismo kini Apo Dios from the essence of God. Kasi in the Old Testament, and he begat. Parang napakasimple lang yun Kasi putot ni Abraham from his very essence, DNA, pass on to another. Itong concept ng begotten Son of God, from the essence of God, nagtaod mismo kaniya na. So ito yung concept na kay John na hindi mo mahahanap sa iba. Very, very technical tong mga to. Pero kung masusundan mo yung kino-communicate ni John, hindi magagamit ni Kibuloy to. Kasi si Kibuloy, appointed lang. Walang makakapag-claim ito, begotten Son. Pero si John, nakita nila to. Hindi lang tao to. So parang nakita nila yung God essence lalo nang pumunta sila sa Mount Transfiguration. Parang talo pa ang tide nito. Pinakita niya yung a hint of his glory. A hint of his glory. Parang nakita nila something yung nakita niya rin sa Book of Revelation na as bright as the sun. Nahiwatigan nila saglit yun sa tuktok ng Mount Transfiguration. So, alam namin tong sinasabi namin, tong sinasabi pa ni John. So, yung begotten, hindi lang tao to. Beyond human. So, ayan. Makikita mo, paano niya inargue ito? Yung pagiging Son of God. May ilan dito? So, yung bungad ng aklat ni John, itong pagsusulat niya, yung lang, in the beginning was the Word, Logos, and the Word was with God, and the Word was God. So, itong nabilib ako sa mga rumirefute sa pagka-Diyos ni Kristo Kasi paano may interpret ito? Hindi niya naman, sabi nila, hindi naman si Jesus ang sinasabi, word, sabi naman dyan Yun yung argument nila. Ang argument ko mo, nag-aral ka ba ng grammar? Kasi pagdating sa verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Alam mo ang subject na tinutukoy sa paragraph na yan, si Kristo? Porket hindi tinawag na si Jesus Christ sa umpisa kasi ginamit niya yung concept of word because he is appealing
to other readers, sa Diyos kasi pwede nilang gamitin ito, yung word logos or dabar in the Hebrew word, the creative word of God. Yung let there be light, sabi, yung salitang nabigkas, and there was light. Yun yung concept na the power, yun yung din-demonstrate dito eh. Sino yung nagbigkas? At ano yung pagkabigkas na yun na nagkakaroon? Parang it's a theological concept in the mindset of the Jew, the bar. And pwede rin ginagamit rin nila itong word doon sa mga Hudyo na to talk about the personified wisdom, the wisdom of God. So ayan. So ayan among the Jews. Pero yung logos among the Greeks and the Romans, it is a philosophical view na itong logos na sila, ito yung nag-e-exist yung mundo, yung ginamit ni Paul na in Him we move, we live, and we have our being. Ito yung sabi nilang concept, the universal principle. The universal principle. So, ang kakaiba lang kay John, hindi niya kinuha yung concept ng mga Greeks. Kundi ginamit niya yung terminology and in-explain niya na ito ay tao, nagkatawang tao ito. Ito yung sabi ni Paul na in Him we move, we live, and we have our being. He created us, and actually, pag wala siya, walang nag-i-exist ni isa. Everything is interconnected and functioning just because of Him. Ito yung the philosophy of logos among the Greeks. So, ayan. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. How will you argue na tao lang to? Yung nakakapagtaka sa paano nila babaluktutin yan? Ang galing nila, bilib na bilib ako sa pagbaluktot nila yan. Sa verse na ito, napakalinaw. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in darkness, and the darkness did not comprehend. Jesus was in the beginning. In the beginning. Jesus, Diyos siya. He was God. Nagkatawang tao lang siya. Jesus was involved in the creation of everything. Tao lang ba yan? Ang tao create eh. So bilib na bilib ako sa wisdom ng mga bumabaluktot niyan. Ang galing nila. Ang dami nilang napapaniwala. Pero ang liwanag niyan eh. Ang liwanag. So si John, paano may re-refute yan? Ang linaw-linaw. The Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. So, yun yung una. And then, yung patuloy na pagbanggit niya, pag-reference niya kay Jesus. Ito dito, yung si Jesus, very read the lips of Jesus. He always, my Father, my Father, my Father. Yung emphasis na our Father. yung emphasis na kasi yung concept nga na kino-communicate niya na begotten son. Begotten son. So 35 times na Jesus, in-emphasize ni Jesus from red letters to, from His lips, God being His Father. Okay? So pag samasamahin mo raw doon yung ibang gospel, mas marami yung pagkagamit kay John. Kasi ito yung hina-highlight ni John. The concept of begotten. Bigat. My Father, my Father, my Father, my Father. Paulit-ulit yan. So, tapos, ginamitan pa niya sa John 10:30. I and my Father are one. How will you? Kahit yung rumi-refute ng Trinity, hanapin mo raw yung Trinity sa Scripture. It's a concept. And they coin the term triunity, trinity, to express that concept. Pero nandyan, dito na lang kay John, makikita mo magkaiba sila, pero iisa sila. Paano yun? Babaliw ka dyan. That's how mysterious God is. So, ayan, mahirap arukin. Pangatlo, mapapansin mo, bukod sa
bukod sa pambungad niya, the concept of word, in the beginning, he was God, and then yun. And then yung concept of my Father. Yung pangatlo is yung paggamit ni John ng I am. At ito, pag Hudyo ka, kapansin-pansin ito. Kasi ito yung pangalan ng Diyos sa Old Testament. Ito yung sabi ni Moses, pag nagtanong sila, sino nagpadala sa'yo? Ano sasabihin ko? Sabihin mo, I am. And itong concept ng I am among the Jews, malinaw yan. Pag dinabasa nila, grabe naman magsulat ito, di man lang kinilabutan. Sinasabi niya si Jesus Christ is siya si I am. This is another name of God eh. So it supports yung sinasabi niya, I and my Father are one. So, I am. So, ayan. So, pag nagbabasa ka na Hudyo, tapos nabasa mo itong concept ng I am doon. Kapansin-pansin yung what? Very similar. I am the bread of life. And sa pagsusulat niya, kapansin-pansin yung I am. It connects with the Old Testament concept or the Old Testament name of God. I am the bread of life. I am the light of the world. Paulit-ulit yan. 7 na naman. I am the door. I am the good shepherd. Parang, pag binabasa mo sa Old Testament, parang nonsense, di ba? So, yung, sino nagpadala sa akin? Pagam, I am. Parang, ano yun? Parang, I am fill in the blanks. So, I am the Lord of all. I am the Savior. Ay, parang fill in the blank eh. Ginawa ni John pinil in the blank niya. I am the bread of life. Ayan na lang na concept ng bread of life eh. Yung concept ng bread of life in the Old Testament, yan yung nagpapakain sa kanila. Nagpapakain sa kanila, the manna from above. I am the light of the world, the door, the good shepherd. At hindi sa Bagyo to the good shepherd. Ube. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. So, ayan. And then may kapansin-pansin pa rito. Na binanggit niya yung pangalan niya. And then nagpakita konti ng kapangyarihan si Jesus. yung concept ng John 18:3-8. So, yung ewan ko kay ang pan ni John dito na nagsusulat eh. Yung tatanong sila, sino ba si Jesus dito? Yung mag-aaresto sila. Sino ba si Jesus dito? Tapos sumagot siya ng I am. At sabi doon parang na-slain da ba? There is something, there is power. Kung anong binigkas niya yung pangalan na yun. Punta tayo doon. 3-8. 18:3-8. Description ni John yung nangyari tatanong, questionin mo ba yan? Nakita niya Nandun siya nun. Chapter 18. Chapter 18 verse... Ay, nandito na pala. Ba't ko pa inuusap? Minahanap. So, eto. They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. Whom are you seeking? Sabi. They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. And Judas who betrayed him also stood with them. Now, when he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. Binigkas niya lang yung pangalan na yun and yung platon ng sundalo na paaresto sa kanya, natumba sila lahat. parang nagpapahiwatig si Jesus dito na ng may hint na so, di ba dito may mga pahiwatig si Jesus sabi niya sa mga apostol niya, pwede mong magtawag ng ilang legions kung gugustuhin ko lang, but this cup not my will be done but his will be done.
Talagang I came here to offer my life. Yun yung kanya. Pero may mga pahiwatig rin ng supernatural power niya rito. Bakit nagsitumbahan sila lahat nung binanggit niya yung pangalan niyang I am? So that is something na we try to meditate on. Bakit sinabi niya lang I am? Nagtumbahan sila. So there in that name. So ayun. You try to meditate on that. You try to okay? Tuloy tayo. So bukod doon, yung pagbanggit ni Jan sa concept of I am, so tatlong idea na rin, tatlong support na yung kwan. Una, yung pambungan niya na diretsahang sinasabi, the word was God. And then pangalawa, yung the concept of I am, the concept of I am ba? Hindi, yung pagsabi ng I and the Father are one. My Father, yung concept of my Father, the concept of begotten. And then I am. So, ayan. And then pang-apat, yung ito naman, yung mga witnesses, mapapansin mo yung mga nagbigkas. So, yung mga ibang tao naman na nagsasabi dito, characters in yung sinusulat ni John, na mga saksi. So, ni John the Baptist, sabi niya, I have seen and testified that this is the Son of God. This is John the Baptist himself. So, ito mga sworn statement. Affidavits ng mga tao to. Affidavit, sworn statement. So, John the Baptist, ang affidavit ni John the Baptist, I have seen and testified that this is the Son of God. Si Nathaniel, John 1:49. Sabi niya, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. So these are, ini-argue ni John itong mga bagay na ito, but in the lips of other people. So he arranged itong mga statement na ito, 7 na naman. 7 na naman. Na inarrange niya itong mga to, and sa pagbigkas nila, parang sinasabi niya, 7 affidavits. Ang ininya lang ng Israel, 2 or 3 7 affidavits to. 7 affidavits. John the Baptist, this is the Son of God. Nathaniel, you are the Son of God. Peter, so also we have come to believe and know that you are Christ, the Son of the living God. Si Jesus mismo, I am the Son of God. So, ayan ay. I-argue ng iba, hindi niya naman sinabing I am God. Pero maintindihan sana natin na in the communication of John, the concept of begotten, siya yung nagdala ng concept of begotten. So, I and the Father are one. Yan rin yung concept na si Jesus mismo nagbanggit. Martha, ano sabi ni Martha? I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Thomas, dito si Thomas. Ito, ang galing nang mag-refute dito Kasi si Thomas, jackpot, jack kita. Hindi ako maniniwala pag hindi ko nakita. Kasi nakita nila lahat. Inilibing nila Nilibing nila. Tapos, kinaumagahan ng early Sunday, sinasabi ng mga babae na ninakaw nila. Ninakaw nila. Pero sabi nila, hindi ninakaw kasi nakita namin siya. Nakausap namin siya. Noong nandun sila sa isang room, nagtatago or nagfe-fellowship siguro, nagpakita siya sa kalagitnaan nila. Wala si Tomas. Ewan ko kung saan napunta to. Wala siya, nawawala siya. And then pagbalik niya, nakita namin siya. Sabi ng karamihan. Ang sagot ni Tomas, jackpot, jack kita. And then, nag-appear si Jesus Christ. Sabi ng Jesus, sawakan mo itong mga sugat ko. At pagka tingin ni John, ni Thomas, sabi, itong statement ni Thomas, my Lord and my God. Inawagan natin my God. Ang galing na mga rumirefute ng debating ito. Sabi nila,
nakigtot ka no ni Tomas. Naggulat raw si Tomas. Tapos, ay, apo, Diyos ko. Apo ka, Diyos ko. Halali, nakakita talalya. But actually, in the statement, kasi pag magkukuhan ka sa Greek, mag-study ka sa Greek, may makikita mo yung yung may paano pagkabigkas doon. And this is a statement na my Lord and my God. Parang nag-concede na siya sa inargue niya. Namatay nga eh. My Lord and my God. So this is very statement of Thomas. And then last, of course, yung nagsulat, si John mismo. Jesus is the Christ, the Son of God. Okay? Yan yung sevenfold na naman na pagbanggit ni John dito. So, aside from mga sinasabi ni John, nagbigay siya ng mga credible affidavits, statements, sworn statements by different people na bumabanggit dito. Okay? So, ang galing ng ang galing ng na-appreciate ko yung pagsusulat ni John na there is more pag binabasa mo ito paano niya sinimulang isulat ito. So I think nag-compose muna siya ng mga paano ko i-structure ito. Ano yung mga arguments ko? So isipin mo yung pagsusulat niya doon. So, and then, pito-pito pa lahat yung strategy niya. So, talagang, this is well-crafted material, pinag-isipan, and then, pag binabasa mo ito, di ba may kayo yung decoding the Bible? Marami kang madidecode dito eh. Marami kang madidecode. But anyway, we go to the distinctive features and we end here. Ano yung distinctive features? Bakit naiiba itong Book of John? So, yun nabanggit ko kanina. Itong Book of John, kaya sinasabi nila, yung Synoptic Gospel is Matthew, Mark, and Luke. Yung Synoptic simply means magkakatulad. Magkakatulad yung Matthew, Mark, Luke. And then dito si John, naiiba si John. 90%, according sa estimate nila, 90% sa mga sinulat ni Matthew, Mark, and Luke, 90% iba yung sinulat ni John. May napakaraming pwedeng ikwento. Ba't pa kayo nagkopyahan? Parang ganun kung mga ngantsaw sana si John eh. Pero hindi, may the same material kasi sila, may dinidiinan rin sila. So Matthew is emphasizing on the kingship of the Lord. Mark is focusing on the servanthood of the Lord, and then Luke is focusing on the being the humanness of the Lord. Si John, wala dun eh. Hindi pagiging hari yung tinutukoy niya. Hindi pagiging savior. Ay, pagiging servant. Ito pagiging Diyos. So yung hari, tao eh. Yung servant, tao eh. O, lalo na yung na-argue ni John. Ito iba eh. So gagamit siya talaga ng ibang argument, ibang materials to emphasize that. So 90% iba. Kasi sa deity part ng the Lord Jesus Christ yung dinidiinan ni John. So ayan yung pinakahuli sa pang-apat nating gospel. And most likely, pinakahuling nasulat to eh. Aware siya. Nabasa niya yung mga sinulat ng mga kasama niya. Alam niya yon. But pinili niyang hindi magsulat ng ganon. So maybe sa isip ni John, napakaraming pwedeng ikwento kay Jesus. So magkikwento ako ng iba pang nasaksihan ko. So hindi na kailangan i-duplicate pa. Tama na yung tatlong nagkopyahan. Hindi naman may medyo pareho lang yung materials nila. And the same argument kasi yung pinanggagalingan nilang lahat. But John is iba yung i-argue niya. Okay? Itong Gospel of John, itong uniqueness niya, inintroduce niya rin si Jesus as an apostle. Okay? Inintroduce niya si Jesus being an apostle. So, minsan masyadong malawak or malayo yung iniisip natin pag apostle. Pag yung concept kasi ng apostle,
pinadala. Yun lang yung ibig sabihin ng apostle sa common na term. Sa atin kasi, mapapansin nyo sa mga written na documents, pag ginagamit yung apostle at ang tinutukoy ay yung 12, nakabig letter yan. Nakabig letter na apostle. Pag common na apostle, small letter lang. Sa Africa, very natural lang itong apostle. Ginagamit nilang title. Yung classmate ko nga na taga-Ghana, apostle na eh. Apostle Joshua Obeng. Parang sa context ng Pilipinas, parang sumgarak no Apostle Dennis Fiesta. Parang sa Hong Kong nga nung nilagyan niyo ng reverend yung pangalan ko, parang matutunaw ako sa how much more yung concept. But actually in the language ng Greek, it simply means sent one. Kasi communicate nga rito na Jesus is the one sent by God. So he was sent, the sent one. Came down, sent from heaven to earth. Whom shall we send? Sabi dun sa Isaiah, here I am, send me. So in the context of the Godhead, the Trinity, si Jesus rin yung pinadala nila. Came down from heaven with the authority of the Father to establish the church. So, ayan, ito yung mga verses, tingnan nyo na lang sa notes natin para hindi tayo tumagal. But, ito, yung mga emphasis ni Jesus, my food is to do the will of Him who sent me. The concept of sent me. He was sent. He was sent. And then, most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees the Father do, for whatever He does, the Son also does in like manner. So, yan. He who does not honor the Son does not honor His Father who sent Him. Ito, makikita nyo, itong napakaraming verse. So, si John, diniinan niya yung concept of apostleship. So, saan nakuha ni Jesus yung apostleship ng mga tinuruan niya? So, di ba yung I am sending you. Sabi niya eh. As I was sent, so I send you. So, yun yung may concept na ganun sa Bible eh. So, yan. Tingnan nyo na lang itong mga verse. Napakarami nito na verses. Basahin nyo na lang. But, ito yung dinidiin ni Jan. He has a, diba sabi natin sa bungad kanina? He has a mission. God has a vision for this world and He sent His Son. So, ayan. Yun yung dinidiinan niya. Ang daming verse ito. Ang daming verse. The concept of being an apostle. So, ayan. So, pinadala niya rin yung sarili niya apostle. So, itong mga apostle, mag-iisip sila. What does it mean to be an apostle? Magre-reflect sila sa buhay ni Jesus. Because Jesus Himself was an apostle. He was sent. He was sent. So, sa kanila, pinadala rin sila ni Jesus Christ. Okay? So, actually, no kunana ni Amom, kunana ko sino bang gagamitin nating example? Si Pastora Eva. Sabi kay Pastora Eva, punta ka nga sa balengke, bumili ka ng suka. So, ni Pastora Eva is an apostle, sent one. He has a mission. Ano yung mission niya? Bumili ng suka. Hindi lang yung ibig sabihin ng apostle sa Koine Greek. So, ginawa kasi natin na parang hindi holy yan. Anointed yan. So, sa atin, ano yung mission natin sa buhay? Yun yung kino-communicate ko sa lecture ko sa lecture ko sa mga young people noong youth camp. Bakit ka nandito sa mundo? Bakit ngayon? Bakit hindi noon? Bakit dito? Bakit hindi doon? Bakit Pilipino ka? Bakit hindi ka Amerikano? So, yung mga tinatanong ko sa mga you must have an assignment. So, bakit sa pamilyang yan? Bakit hindi sa iba? So tingnan mo lahat yon and you connect the dots and try to comprehend. Ask the Lord. Try to give you an understanding of what is your mission on earth. Why do you have that skill?
Why do you have that desire? Those dreams. So, yun yung kinukuhan ko sa kuhan. You are sent. You are sent. So, you are an apostle. You are sent on this earth. Yun lang. Anong mission mo? Anong mission mo? So, ayun. So, bukod from that, na uniqueness, siya yung isang nagdiin ng concept of the apostleship of Christ. Itong panghuli, the Gospel of John concludes with an interesting claim from an eyewitness. Ito yung statement ni John na sinabi ni John, kung, sabi niya, marami pang ginawa si Jesus Christ. Ito yung sinasabi ni John. At kung isusulat natin ito, kulang ang mundo na paglalagyan natin ng libro. So, imagine si John, sinasabi niya yan. How can you write things about this God? The God who became flesh. Ang dami niyang ginawa eh. So actually, pili na lang yung sinulat nila. Pero napakarami. Isipin mo, paano may document yung kwan? Paggising pa lang niya sa umaga, sinamarize na nila. Kita mo lang, na pumunta sa bundok, nanalangin. So yung mga highlights na lang yung sinulat niya. Pero napakaraming pwedeng ikwento sa taong ito. Napaka-fruitful ng buhay niya. So sabi ni Jan, I suppose na pag isusulat natin ito, walang libro ang makakakarga sa ilang volumes ito. So truly, punta ka sa library, punta ka sa mga bookstore, ang daming breakdown commentaries regarding this. So, yung Old Testament to New Testament, lahat ng nasusulat doon, klinin ni Jesus, nasulat yun para sa kanya. Lahat ng commentaries tungkol dyan, lahat ng preachings na nasulat, lahat ng record sa YouTube na tinutungkol, ang daming kwento, ang daming breakdown, ang daming commentaries. Walang makakakuan. Itong taong ito, it's so mysterious. And of course, napakabuti na ito, Diyos to eh. So, ayan. So, that is those are the uniqueness of the book of John. So, yun yung mag-e-end tayo dito. May mga observations ba kayo tungkol rin sa book of John? Kasi minsan, pag nagbabasa kasi tayo, binabasa natin na hindi natin ina-analyze yung point ng nagsulat. Kaya minsan, actually, nung pumunta ako ng seminary, yun yung tinuro nila sa amin. Huwag mo lang basahin kung anong sinasabi niya. You try to analyze bakit niya sinasabi yun. Parang pasukin mo yung utak ng nagsusulat. Analyze his pattern of thinking. Yun yung tinuturo nila sa masteral. Analyze his pattern of thinking. Why does he come up with that conclusion? So, ganun yung tinuturo nila. Wag mo lang pakinggan yung sinasabi niya. Decode this thinking. So, minsan, ganun yung kailangan natin gawin sa Bible. You try to understand, bakit sinasabi ni Paul to? Ano kaya na-experience niya? You throw questions. Bakit ginagawa niya ito? So, you try to decode what is behind. There must be something na nag-cause sa kanya para sabihin niya yun. So, pag ganun tayo magbasa, bakit in-arrange niya to? Mapansin niyo ba yung pagtatabin mo yung Matthew, Mark, Luke dyan? Bakit itong kwentong ito, nandun sa unahan yung isa, bakit ito nandito sa dulo? Kasi they use stories to bring a message. So, yun yung kaibahan ng gospel. Pare-pareho tong one na ito. Isang tao tinatalakay nila. Pero, iba't iba, may messages beyond those stories. So, ayun na. Pag ganun yung gagawin mo dito, para kang detective, trying to analyze yung kino-communicate niya. Napaka-interesting ng mga to. Ma-appreciate mo yung wisdom behind ng pagsusulat niya, yung effort na ginawa niya. Or, kung you go even beyond that, ma-appreciate mo yung inspiration na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Yung how they were guided to write those things. Hindi mo sasabihin pipitsugin ng mga taong ito.
they were so wise. Napakatatalino nila, and maybe because God has His hands on them. So yan, that is the book of John. You go back reading it, and kaya minsan sa akin, pag gumagawa ko ng sermon, pag kay John lang. Hindi ko mini-mix up sa iba. Kasi magkakaiba ng agenda tong mga to eh. So, pag gumamit ako ng preaching, for example, kanina sa preaching ko, pag gumamit ako at si Paul, kay Paul rin ako kumukuha. Kasi iisang mind ito. So, hindi ko mini-mix up yung kwan kasi magkakaiba ng perspective itong mga to. So, ayan. Una, pag kinuha ko ng New Testament, minsan kinukuha ko lahat sa New Testament. Pag sumuport man sa Old Testament, huwag ka nang kukuha sa labas ng kwan. O, kung sulat ni Pablo, kay Pablo rin ako kumukuha ng pangsuporta sa argument niya. Kasi maaaring iba rin yung ina-argue ni John. Kasi magkakaiba sila ng perspective dito kasi iba't iba ang dinidiinan nila. But anyway, that is an overview of pag-aaralan nyo ng mas malaliman yan pag pumunta na tayo doon sa exegesis, hermeneutics. Hermeneutics, the art of interpretation. So, ayan, but ito, overview of John. Medyo nag 2 sessions tayo rito kasi ang dami niyang pito-pito. And napakaganda ng mga sinulat niya na sayang pag hindi natin isa-isahin. Okay, so next meeting, Wednesday evening, pag-aaralan natin tong Book of Acts. Ano naman kaya ito? Okay, kung may tanong kayo sa Book of John or kahit ano na reflections na may katanungan, bago tayo manalangin at magchismisan. Wala? Okay, kung wala, wala. Okay. So, sige, hinihiling ko nga kay Juan, nakalagin ka, Pastor Dennis. Ikaw nga ang mag-close ng prayer and then, yan, kwentuhan. Pastor Dennis. Manalangin tayo. Lord, napapasalamat na naman kami sa gabing ito. Natapos namin, Lord, itong Book of John, Panginoon. Napakagandang libro, napakagandang sulat ni John tungkol kay Jesus, Lord, na hindi lang siya tao, hindi lang siya yung miracle worker, pero siya yung Son of God, Panginoon, na pinakilala ni John sa mundo. And Lord, thank you. Dahil, Lord, binigay mo ang yung bugtong na anak, Panginoon, na si Jesus Christ, na naging kabayaran ng aming mga lahat ng kasalanan, Lord. We thank you dahil sa online na ito, dahil sa pag-aaral namin ito, Panginoon, mas lumalalim pa kami sa pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Lord, we thank you dahil meron kaming mga kaibigan, mga kapatid na nag-aaral sa online na ito. Bless mo, Panginoon, yung mga kapatid namin sa Hong Kong, sa Quirino, sa Mindanao, kahit Lord dito sa Ifugao, na nag-aaral, Lord, sa online. Thank you, Panginoon, sa teacher namin, si Pastor Brian. Ginagamit mo, Panginoon, upang sa pagtuturo na ito, naintindihan pa namin kung ano yung mga ibig sabihin, Lord, na yung mga salita mo, Lord, na nadidecode, Panginoon. And thank you dahil sa wisdom na binibigay mo, at pagkaunawa na binibigay mo sa bawat sa amin, Lord. And Lord, thank you sa Holy Spirit, siyang nagbibigay sa amin ng guidance. And Lord, thank you dahil napakabuti mo sa amin. And Lord, sa next na pag-aaral namin, ipapulin po sumama sa amin, paunawa sa lahat, Lord, ng gusto mong paunawa, paintindi sa amin, Panginoon, sa online class na ito. Salamat, Panginoon. Bless mo bawat sa amin, kahit, Lord, sa pagkukwentuhan namin, sa fellowship pa namin sa gabing ito, Panginoon. At Lord, ikaw po ang mapapupurihan sa aral namin itong gabi ito. And Lord, binabalik namin lahat ng kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
So, yan. Good night. Good night. Thank